Ikaw, anong hanap buhay mo? Naranasan mo na ba sa buhay mo na maliitin ka dahil sa iyong pinagkakakitaan? Naramdaman mo din ba minsan na hanggang dito na lang siguro talaga ako at wala na akong balak pang baguhin ang hanap buhay ko? Noon at ngayon, ang mga tao nagiging basehan ang estado o kalagayan mo sa buhay lalo na sa iyong hanap buhay. Di maiwasang ikumpara ka, kagaya ng 'pag nakakita ka ng iyong kakilala, kesyo ganito, kesyo ganyan, may narating na siya sa buhay pero ikaw ganyan ka pa rin. Wala ka bang balak maghanap ng ibang hanap buhay? Minsan, kung wala naman tayong ambag sa buhay ng iba, 'wag na lang nating pakialaman yun, kasi yun ang kanilang ginusto. At saka kung masaya ka naman sa iyong ginagawa at ikaw ay sumasahod naman ng tama, hindi na mahalaga kung ano pa ang iyong hanap buhay basta ito'y marangal at nakakapagdala ka ng ihahain sa hapag. Kiber sa sasabihin ng iba, basta ba alam mo mabuti kang tao, wala na silang magagawa roon. Lahat ng bagay na meron ka ngayon ay dahil nagsusumikap ka. Kulang lang sa pansin ng mga taong nagsasabi sa iyo na hindi ka na magbabago at hindi naaangat ang buhay mo. Pero tuloy ka pa rin kasi nga, this is how you struggle to live. Hindi naman sila magpapakain sa'yo, di ba? Yung mga taong minamaliit ka, hindi ka naman nila bibigyan ng sahod. O, pagpepesan lang nila ang buhay mo, edi wag mo na lang pansinin. Di bali sana kung may ambag sila sa mga babayarin mo, di ba wala nga. Hindi mo nga mautangan yung mga tao kung ano nung sinasabi sa likod mo. Puro sila marites tungkol sa buhay mo, yung sariling buhay nila hindi nila iniintindi. Bakit kaya may mga taong natutuwa silang i-down ng ibang tao sa halip na iangat nila ito at tulungan na lamang at bigyan ng mga positibong mga bagay o pananaw na masasabi nila? Sa panahon ngayon, di na mahalaga kung titulado ka o anuman, kung anong gaano kataas ang narating mo sa pag-aaral. Ang mahalaga ngayon, diskarte, kumikita ka kahit paano, at meron kang aasahan talagang pera. Pera, pera, dahil kailangan niya para mabuhay. Wala tayong pambili ng pagkain at ibang commodities kung wala tayo niyan. Kaya kahit paano, may konti man tayong kinikita sa anumang hanap buhay na meron tayo, kailangan nating pahalagahan at magtipid. Self-discipline mga be. Isipin mo na lang na mapalad ka pa rin dahil may iba wala na ngang hanap buhay, napakakapos-palad pa. 'Pag nakikita ko nga yung ibang mga tao na ganoon na talagang naghihikaho sa isa diyan namang nakakalungkot. Kaya ipagpasalamat natin kung anumang hanap buhay na meron tayo dahil hindi lahat may ganitong hanap buhay at maaasahan lalo't sa kagipitan. Huwag mong hayaang madala ka ng salita ng iba na minamaliit ka dahil alam mo sa sarili mo na ayos ka lang at alam mo naman na ginagawa mo na wala ka namang tinatapakang tao. Nahahabag ka pa nga sa kanila kasi imbis na ayos nila yung mga sarili nilang buhay, pinagpepestahan ka pa nila. Ikaw naman ay namumuhay lang na marangal. Tandaan mo na ang bawat hanap buhay ay isang biyaya dahil ito ay nakakatulong sa atin para sa ating mga bayarin, mga gastusin sa araw-araw at ito nga ang ating kabuhayan. Di na bali kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo, ang mahalaga, nagagampanan mo naman na maayos ang bawat araw. Lagi nating tandaan na bilog ang mundo, baka bukas makaliwa, magkaiba na tayo ng sitwasyon.